So, Ms. Nina, and we'd like to know more about the program, yung mga advocacy na meron tayo for this. So, para sa atin at para kanino ba talaga ang itong programa? Ang nagsaservisyo ni Corpus ay para po sa lahat ng mamamayang Pilipino, mga kaservisyo po natin sa hindi na po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, yun pa rin po ang ating sinisilbihan, mga kapwa natin Pilipino, mga kaservisyo. So, yan talaga si Radio Cities 30, very much focused on public service and the commitment to serving, of course, the Filipino community. Ayan, so the floor is now open for questions. Thank you, Ms. Tina. Ayan, thank you, Ms. Tina and Heidi. Una po sa lahat, gusto natin pasalamatan ang ating friends from the media who are with us this afternoon. Maraming salamat po. Ayan, we receive a total of 7 sets of questions na babasahin ko. These are phone-in questions. Pero if you have questions, kindly raise your hand to be acknowledged. Ayan. Since this is a very intimate event, kung tayo mahiya, tayo lang to eh. But we request that the questions be limited to the topics about the program. Ayan. I'm sure maraming tayong matututunan at malalaman about sa nagsiservisyo Linya Corpus ngayong hapon. Okay, I'd like to begin with, kanina nabanggit na ni Ms. Tina, yung objective ng program. The first question came from Reggie Boloan of Inquirer Bandera. Her question is, Where's Reggie? Is she here? Wala siya. Kanina sabi niya, she's running a bit late. Pero, yeah, her question is, hi Kabsa. Long time no see eh. Ako ang friends niyo. Yes, way back nung bata pa ako. Bata pa rin naman. Okay, ang question niya is, anong pakiramdam na magbalik ka pamilya ka na? Like, nang i-offer ba sa iyo ito ay nag-yes ka agad? And also, alam ko kasi nag-iba kang show sa iba. Ano ang bago dito sa show mo na hindi mo pa nagagawa sa dati mong radio show sa DZMM? Okay, unahin natin yung si Manang Reggie talaga. Multiple questions. At ang hirap. Pinapaisip mo ako, syempre naman, Manang Reggie, sa mind ko, umuupo ako agad. Kasi syempre, dito na po ako lumaki. No? Dito na po ako natuto sa mga bagay na ginagawa ko ngayon. At ang kailangan ko na po gawin dahil may isa pang akong programa yung Bagong Pilipinas ngayon, PTV4, I had to ask permission from our bosses kung pwede pa nila akong payagan. Kasi magkaiba naman siya kasi sa Teleradio Servisyo, focus mainly on the radio, sa Esplenta, at saka sa nasa TV rin kami. No? So very, very supportive po sila. Sabi nila, go Nina, spread your wings, fly high. So it felt very, I had their blessing, and it even made me more, excited to do this show. Kasi I know that I now have not just one, but 2 public service programs. Yes. So, yun. Ano yung isang question? Ayan, another question is, ano yung bago sa show na ito, itong nagsiservisyo Linya Corpus, na hindi mo pa nagawa dun sa previous program mo with DZMM? Yes. Alam niyo po, very excited ako dahil halos 2 taon na po akong nawala sa radyo. At talagang na-miss ko siya. Na-feel ko yung hindi ako parang buo. Pero I learned to live with it, diba? Naunso yung mga Zoom, yung mga interviews online. And then I had a show. Thankfully, I was given an opportunity to do other shows naman. Pero iba pa rin yung nakabalik ako sa una kong tahanan, yung dati kong pang tahanan where I really feel at home. And ang kaibahan po ngayon is that hindi lang siya health show. Dati po kasi I was known sa DZMM Teleradio noon as a health news anchor. So, lagi po ako nag-interview ng mga doktor na minsan ang tawag na po sa akin doktor. Kala nila doktor din ako. So, ang nagsaservisyo Linya Corpus is we expanded po that. Marami po kaming hindi lang health
kundi iba't ibang mga serbisyo na nais namin iparating po sa ating mga kababayan. So siguro isa-isahin ko lang yung mga segments po namin dito po sa Lances Vision Linya Corpus. Yung main segment po namin, yung KOTD. So hindi OOTD, kundi KOTD. Ito po yung kaserbisyo of the day. Sila po yung aming mga main guest for the day, kung saan pag-uusapan po namin kung ano yung mga serbisyo ng kanilang mga ahensya, for example. So kadalasan ito po ay mga public service officials, mga government officials, mga heads of departments, na pinag-uusapan po yung iba't iba nilang mga programa. But not necessarily government. No? Meron din mga private individuals who run, major organizations na tumutulong din po sa ating bansa, sa kapwa. So, ganun po. Sila po yung aming binibigyan ng highlight for KOTD. And then, syempre, hindi mawawala, sabi ko nga yung kalusugan. So, we have a segment called Doctor Servisyo. So, ito naman po yung ating mga expert, yung ating mga doktor, who will talk about mga common diseases na kinakaharap ng ating mga kababayan. So, lalo na ngayon, di ba, may banta ng Mpox, uso na naman ng trangkaso, yung leptospirosis, at iba pa. So, nandiyan po sila para bigyan nila tayo ng tamang informasyon and life-saving information, hindi mga haka-haka, mga narinig lang sa kapitbahay. So, yan po isa sa mga main objective ng aming programa. So, bukod dyan, kung alam ko ng iba sa inyo, I'm also an entrepreneur. Noong po nga nagka-pandemic, nag-focus rin po ako sa aking business. So, I have a brand called Nina Inabel. Inabel means handwoven po yung Ilocano. So, ako po ay may saakang Ilocana. And meron po akong connection sa aming mga community sa Ilocos Norte. So, ginawa ko po, ginagamit ko yung mga native fabrics po natin at ginagawa po natin modern clothing. And I would join bazaars, I would join pop-ups, and lumaki na rin siya na lumaki. And uso-uso siya ngayon, di ba? Wear local. We're so proud to wear local. And nakakatuwa kasi marami rin po kami natutulungan. At hindi na po ako. Marami po ako mga kapwa-entrepreneurs na nandito sa ganitong negosyo at nakikita namin talaga yung excitement pagdating sa mga likhang Pinoy. So dito po sa Grow Negosyo segment namin, we will feature different negosyantes, whether ang negosyo mo ay malaki o maliit, kung paano ka nag-umpisa yung istorya mo, kung bakit ka napunta sa linya na yun. So we will interview mga business owners. Kahapon, simple nga na yung guest namin, siya ang may-ari ng isang paggawaan ng bibingka. Tapos ang kwento lang niya, that really made an impact on me. Sobra akong nag-crush niya, kaya ko naman ito tinutuloy lang kasi nakakatulong rin ako sa ibang tao. So parang sila, hindi naman ganun kalaki yung business sila, pero marami naman silang customers, So they resell yung bibingka nila. So by doing that, nakakapagbigay po sila ng trabaho sa kapwa Pilipino. Lalo na yung mga, iba, walang trabaho, hindi nila alam saan sila kukuha ng kita pag meron kang produkto na ganyan. At mabenta yung produkto niya, in fact, nasa malls na rin. O yung mga nakikita nyo doon mga bibingka, baka po galing sa kanya. So nakakatuwa, sabi niya, yun lang driving force na nila. So nakita ko yung isa yun sa mga common denominator sa mga negosyante na ini-interview po namin na very successful. Hindi lang po puro kita ang iniisip nila. Iniisip rin nila kung paano sila makatulong sa kapwa, kung paano sila magsaservisyo sa kapwa. So, isa rin silang social enterprise. So, yun din po, magandang, very inspiring yung mga istorya nila, masarap pakinggan. At who knows, di ba? Baka tayo rin ay mahikaya na gawin yun. So, bukod doon, meron din kami sino po sila segment. Dami namin segment. Sino po sila? We feature ordinary Filipinos with extraordinary stories. So, or even, let's say they're already extraordinary and we want to promote them and what they do. So, ganon. For example, meron kami naging guest na ang first ever Igorota attack pilot. Babae siya. And Igorota siya. And ang galing niya. Beauty queen pa, parang Miss AFP, ganyan. Or, diba, Air Force. Basta, very inspiring rin yung kanyang istorya. At talagang matutuwa ka kasi katulad ko, bilang isang nanay na may 2 anak na babae, nakaka-empower. Gusto kong makakita ng mga ganitong role models, diba? Na kakaiba, hindi natin masyado silang
napapanood, napapakinggan. Pero dito po sa aming programa, we give them a venue, yung mga ganitong mga pambihirang mga kababaihan who are doing very well in their field, lalo na yung mga kababaihan who are doing well sa mga trabaho ng mga kalalakihan. Ayun. So, syempre, meron kayong mga light segments. We have a segment called Pet Malu. Yan. Pet Malu po, ito po yung segment namin para po sa mga fur parents. Sino po sa inyo may alagang aso o pusa at napadami ng pandemic or nabiglang nagkaroon ng pet ng pandemic. So, alam po namin marami sa inyo ang may mga alagang hayop. So, ito po, we will interview naman mga pet experts and mga veterinarians kung paano po natin tamang pangalagaan yung ating mga fur babies. Ayun, thank you, Miss Lina. Kahit hindi pa natin na-upload yung program, so nice to hear na sobrang hilig siya sa mga kapaki-pakinabang na segments. I'm sure bawat isang segment may matututunan tayo. I'd like to go back lang, doon sa na-mention mo kanina, you're doing another public service program na. How does it feel na even broadcasters like you pwede nang tumalon-talon ng iba't ibang platforms para ma-deliver yung your passion for public service or broadcasting? Ano ba kinabang? Even networks nowadays, they partner with each other to deliver quality content. Yeah. Yes, I'm very grateful that these days you can do everything you might, that you couldn't do before. Na pwede mo pagsubayin, for example, dalawang public service shows. In fact, yung show ko na Bagong Pilipinas ngayon, where I interview yung mga heads of government agencies, yung mga secretaries po natin, yung mga officials, nakikilala ko sila in a different way. Kasi reporter rin po ako, di ba, ng matagal, ano? Pero ito, parang minsan co-host ko sila, or minsan i-interview ko sila, and in an environment na parang ang gusto lang talaga namin gawin ay kung paano maibigay yung mga serbisyo na available para po sa taong bayan. And I realized that marami pa rin po tayong mga tao sa gobyerno ngayon, lalo na yung mga bata. Marami po tayong young, brilliant officials who chose to work in government. And dati kasi, di ba, pag gobyerno, kayo ba, wala ba kayong kilala kung nagtatrabaho sa gobyerno? Pag may kailangan kayo, di ba, minsan kakausapin yung kakilala na niyo, uy, paano ba kumuha ng ganito? O mayroong calamity loan, o may pag-ibig loan, SSS, LTO, lisensya, di ba? Lahat po yan gobyerno So why don't we give them a venue kung saan natin talagang lalo may papalapit sa mga mamamayan yung mga serbisyo that we deserve as Filipinos. So yan din po, may crossover yan sa aming nagsaservisyo Niña Corpus. So since meron na akong kumbaga relationship, parang namimig ko po itong mga officials na ito, marami akong nalalaman tungkol sa mga ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. And gusto namin itawid yan dito sa nagsaservisyo Niña Corpus. Marinig mismo sa ating mga opisyal, sa mga, ating mga heads of agencies, lalo na may mga departments na talagang lagi nating hinahabol minsan PhilHealth, SSS, Pag-ibig, GSIS, ganyan. So, ilalapit po namin yung serbisyo nila sa taong bayan, sa mamamayan. So, yun po essentially ang nagsaservisyo Niña Corpus dito po sa Teleradyo Servisyo, Radyo 630. Ayan, thank you, Miss Lina. Speaking of tawid, tatawid ako dito sa side na to para tanungin natin friends from the media na baka may mga questions. We have from ABS-CBN News, si Josiah Antonio. Hi po, Miss Lina. Hello. First of all, thank you for this opportunity. Ask ko lang po kayo if, since this is a public service program, for you po, bakit po ba importante na we still stick to our core as journalists sa pagbibigay serbisyo sa publiko? Alam mo, ako nag-umpisa as a reporter since the year 2000. Wala naman. So, I'm very privileged that I still get to do what I love. And I feel so blessed. And bilang isang journalist, marami akong natutunan, marami akong exposure sa iba't ibang klase ng sitwasyon ng tao,
which I feel makes me connect with the people more or understand other people more. So I'm very glad to have that wealth of experience behind me na maaari kong dalhin dito po sa programang ito at maihatid yung serbisyo para sa tao bayan. Hindi po tayo tumitigil. Kahit naman, kunyari, nag-break or nagkaroon ng pandemic, we still found ways kasi nasa DNA ko na eh. Yun talaga yung na-instill sa akin simula nung naging reporter po ako na ang ginagawa po namin ay hindi naman talaga para sa aming sarili. Ito po ay isang bokasyon. Hindi ka nandito para sumikat, hindi ka dito para yumaman, nandito ka dahil meron ka talagang gustong gawin para ma-improve yung buhay ng kapwa Pilipino, maliit man o malaki. So ako kahit sa isang istorya, kahit sa isang simple istorya, kung meron ako isang kapwa Pilipino na na-inspire o nagbago yung buhay niya in a positive way, dahil po dun sa aming istorya, ako po ay gigising uli bukas, excited for another day. Bakit ko ito ginagawa? Ito yun. Thank you so much po. Thank you, Josiah. And thank you to ABS-CBN News na nag-tweet ng bagong baby ni yes! kasama dapat natin this afternoon. Yun pala gusto kong i-congratulate yung aking partner. Pasensya na po, hindi siya bako. Talaga namang na-timing, ano? Nanganak po yung asawa niya si Nishi. May picture ba tayo? Ito nga yung... May details ako. Si Nix Bustos po ay... Now yan, congratulations partner Mix! Kita niyo naman po, ngayon lang yan. Kanina lang po ang oras ay, ito minessage niya ako. Sabi ko, oh my gosh, congratulations sa'yo. Siya ay si AJ. Welcome baby AJ. May boy na ngayon si partner Mix at si Mishi. At siya po ay pinanganak kaninang 1:35 p.m. So talaga hindi siya makakapunta dito. At ang pangalan niya ay Michael Alejandro M. Bustos. Welcome to the world. Congratulations. Congratulations, Mishi and Mix. That's his second baby. First niya is a girl, 3 years old, si Margot. And then may boy. Oh, sabi niya nakakota na raw siya. Ito na, yan na raw. Talaga, sayang naman yung lahi, di ba? Congrats, Thank you, Miss Nina, for sharing and na-reveal ang name ng bagong baby ni Mix. Ngayon naman gusto kong tawagin na entertainment editor of the Manila Times, si Miss Tessa Ariola. Hi, Nina. I'm over here. Hello. Hi. Yes, I think the last time we did interview you was for Bangon Pilipinas. Yes, I remember. So we've already explained how great a thing it is to be able to work for different entities nowadays. So I guess my question for you is, am I correct to assume na yung table natin that's very creative, is it supposedly a balikbayan box, or does it just look like one? Does it just looks like it? Oh, because I was just trying to connect it to what you said earlier, that you're also catering, you're also hoping to help Filipinos abroad, no? So if you can talk just a little bit more about that, since I suppose the time slot is 12 noon. My time slot is 4:30 p.m. to 5:30 sorry, p.m. yan pala yun. I'm very... So I have a question. That's our press conference. But is it going to be streamed to other countries as well? Because as you said, you're hoping to service Filipinos worldwide. Yes. That's still our desire because we're still in I Want TFC. You can still watch us in I Want TFC. And then also we're on YouTube, Teleradyo Servicio. So you can watch us anytime. And yung ating mga kababayan, Ragan, isa pa, buti na tanong mo, yung ating mga OFWs or mga kababayan natin who live abroad. I used to cover OFWs a lot. And now I find myself, kahit na nandito ako, I used to host a show called Balitang Europe for many years with Tony Velasquez. And we would even go to Europe, meet them, come back, and then, bring all these stories with us and vice versa. But in our show, hindi rin natin nakakalimutan yung ating mga kababayan abroad. We interview, for example, the MW Department of Migrant Workers. We interview the DFA, and then even, let's say, the COMELEC.
where we want to inform our kababayans abroad that they can vote. Yes. And they can register, di ba? So yung mga ganong mga klase ng informasyon, so they can still participate in yung mga rights nila as Filipinos, even if they're away. So obviously, if you tie them up with specific government agencies, that's very possible, seeing that you are connected with all of these different agencies. But kung meron silang medyo personal na pangangailangan, or maybe somebody, a member of their family here has a problem at medyo kailangan ng tulong, pwede rin ba nilang ilapit yon sa e-offer service? What are these possible things that you can help them with? Minsan they just want to be connected to the right agency, to the right people. So that's what we do, and that's what we've been doing ever since, no? Kung paano ba, kunyari, gusto na namin makauwi yung aking kababayan na stuck siya dito sa Malaysia, for example, nanganak yung asawa niya, hindi maiuwi. So parang i-connect namin sila. And more often than not, naman most of the time, pinapakinggan ko tayo ng gobyerno kasi kami na yung maglalapit sa kanila. Minsan papakausap pa natin sila eh. Kung pwede on air or even off the air, people will be working. Parang actually, in fact, that is what we want to do. Hindi lang basta nagbabalita, kundi action agad, solusyon. Hindi lang binibigay namin yung impormasyon, kundi as much as possible, we want to help you find a solution to your problem. Yes. But another aspect that I know you're very good at is sharing parenting tips. Alam ko that, you have young children as well. And is there any possible segment din naman dito sa nagsaservisyo that moms who have been identifying with you as a source of tips for parenting can do so? Yes, actually dun sa segment na sinabi ko kanina yung sino po sila, yun, nag-guest kami ng mga mommies na may mga inspiring story or mga parenting experts. Even sa doktor servisyo, yung mga pediatricians na kausap namin, or minsan may mga nangangailangan ng specific kind of pedia, for example, developmental pediatrician, or yung iba may tungkol sa speech. So, we have them on the show, and at least yung mga magulang ay nabibigyan ng tamang informasyon at kung ano yung guideline namin dapat gawin. And it helps that Vince and I are both parents, so we can relate to each other. I'm much older, of course, but our kids are still, well, quite young, especially siya. Kakapanganak lang ng asawa ko. I have a 12-year-old, a 10-year-old, and a 6-year-old. So medyo magulo pa po sa bahay. At it's really a constant battle of, finding that balance. Of course, it's never perfect. It's the knowing that I do my best every day to be there for my work and also, of course, for my children and for my family. Kasi at the end of the day, yun rin, ginagawa rin naman natin dito. And I think lahat ng mga kababayan nakakalit para dito sa pamilyang Pilipino eh. Yun naman yung driving force natin eh. Kung hindi mo ating sarili, yung ating mga mahal sa buhay. Thank you so much, Ms. Tessa Ariola of the Manila